Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? At muli, welcome dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na balita, lalong-lalo na sa politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, yung attack dog ng Duterte na walang iba kundi si Salvador Panelo. No, kasi po dinidepensahan niya ang kanyang amo na si Digong mula sa pinagsabihang one-man fake news factory. Na butthurt po si Panelo. Bakit si Panelo ang nagdidepensa? Bakit hindi sumasagot si Digong? O, di ba? Siguro malamang totoo na one-man fake news factory si Digong. Pero sabi ni Panelo, mali ka Bersamin. Ha? Kinontra niya po yung sinabi ni Bersamin. At ganun din po, may sinabi po ang PCO Secretary Ruiz at USEC ng PCO na si Attorney Claire Castro tungkol sa pagpapakalat ng fake news at ano yung susuportahan nila. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magpapasalamat sa lahat ng subscribers, followers, naglalike at nagsishare ng ating videos. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners at mga guro. And once again, sana po tayo ay pagpalain ng poong may kapal, and also may God bless this Marcos administration from the evil forces, the likes of Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. So mga kababayan, ito pong si Salvador Panelo ay na-butthurt, na-triggered na naman siya, no? Siya po ang dila at bunganga ni Digong. Kasi po, doon po sa sinabi ni E.S. Lucas Bersamin na si Digong ay budulero at one-man fake news factory. Bakit Panelo, bakit mo yung one-man fake news factory lang ang dinidepensahan mo? Bakit hindi yung budulero? Kasi hindi mo kayang depensahan yung budulero, no? Bakit one-man fake news factory lang yung dinidebunk ni Panelo? Bakit triggered siya nung sinabihang one-man fake news factory si Digong? Totoo naman, fake news, di ba mga kababayan? Pero sabi ni Panelo, ikaw, E.S. Bersamin, parang pinamumuka niya kay Bersamin na dapat may utang na loob ka sa aming mga Duterte. Ha? Kasi daw po si Lucas Bersamin ay inappoint ni Digong sa Supreme Court. Ha? Tapos, nung nag-retire daw po si E.S. Bersamin, siya po ay ipinasok bilang chairman yata dyan sa GSIS. Nung time daw nanunungkulan siya dyan, dahil inupo siya ni Digong, is singing hallelujah siya kay Digong na equal daw, ganito. Puro papuri kay E.S. Bersamin. Ngayon, nang kay Pangulong Marcos na, doon naman siya nagsisinging hallelujah. Parang ganon din naman kayo dyan eh. Diba? Kung sino yung amo mo, siyempre, dedepansahan mo, parang ikaw, si Digong, dinedempesahan mo. Pero may punto naman si Bersamin eh. Patunayan nyo munang hindi fake news yung sinasabi niya na magpupunta sa dictatorship, magma-martial law. So, ang sinasabi ni Panelo na totoo naman daw na magiging diktador si Pangulo. Kayo ang naging fake news dahil sinabi daw ng Pangulo na hindi daw arm yung mga lumusob sa Cojic. Diktador na yon, fake news na yon. Karamihan naman talaga hindi hawak ang baril eh. 'Di ba? Anong hawak nila? Pat-pat. Ayun na yon. 'Di ba? Yun na yung Panelo. Fake news na yon. Kami nga, di kami naniniwalang fake news yun eh. Kayo lang nagsabi nun. Ano pa? Yun daw pong sa GAA, fake news daw. Ang dami daw errors. Bakit? Napatunayan na ba? Napatunayan na ba sa Korte Suprema? Bakit GAA ang sinasabi nyo? Sinasabi dati nung tatlong kumag dun sa meeting nila Ungas, nila Panot at ni Dugong bycam report. Paano naging GAA yun? Hindi pa naman pala final report yun. Di kayo ang fake news. Bakit hindi mo kontrahin, patunayan yung mga sinasabi ng mga vloggers ninyo na adik ang Pangulo? Di ba fake news yun? Yung sinasabi ni Digong na may adik ang Pangulo tayo ngayon, bangag sa heroin. Di ba? Patunayan ni Digong, nasaan yung report? Nasaan yung police report na huli si
nahuli si President Marcos na naghi-heroin. 'Di ba? O bakit yun ang pinupunto mo yung sa Kojic saka yung sa GAA? Bakit hindi mo balikan yung mga pronouncement ni Digong dati? 'Di ba? Oh. Nung una sabi niya mabait si Marcos. Tapos ano-ano talaga? O 'di ba manloloko lang si Digong? Mabait si Marcos. His governance is on the right path. Tapos maya-maya adik si Marcos, walang alam, weak leader. Tapos ngayon diktador na. O 'di ba? Ano ba talaga? Praning? Ano, may ganon, Panelo? Ayusin nyo. Kaya nga sabi nga ni Escudero, hindi ako naniniwala diyan. Napaka-inconsistent naman yan. Napaka-irrelevant. Dati, nung una, wala namang report. Sabi niya, hindi naman nagdadrug siya, mabait. Pangalawa, tapos kinabukasan, bangag tayong Pangulo ngayon. Diba, ang gulo, irrelevant nga, inconsistent. Tapos babaliktarin mo, sasabihin niya mga kababayan na ang gobyerno daw ito, ang gobyernong Marcos, ang siyang one-man fake news corporation. Talaga naman, huwag ka namang gumamit ng binago mo lang hindi naman galing sa iyo yan wala kang originality, Panelo. Corporation, really? O di ganun din si Digong, ang daming fake news na bulager nung kay Digong, nung panahon ni Digong, o di ba? In-overhype nyo lang si Digong, Panelo. Sa totoo lang, talipandas at bugok, di ba? In-overhype nyo lang O ano pa? Bakit yung fake news ang dinidebunk mo? Talaga naman fake news si Digong. Di ba? Bakit hindi mo i-debunk yung Budolero? Sinabi rin yun ni E.S. Bersamin, Budolero, budol. Bakit? Totoo naman. Yung sinabi niyang 6 months lang, tapusin ko ang droga, o tapos inamin niya, hindi ko kaya, di ba budol? Sabi niya, mag-jet ski ako sa West Philippines, tayo ko ang bandila doon. Wala, budol. Sabi niya pa, sinabihan niya pang mga gago ang mga Pilipinong naniwala sa kanya. So therefore, budol talaga si Digong, fake news, factory, at sinungaling. Lahat sa kanya ay joke. So ang administrasyon ni Digong noon ay joke. Kaya hindi niya nasawata ang krimen, hindi niya nasawata ang korupsyon, hindi niya nasawata ang mga droga. O di ba? Saan yung dinala yung mga pondo nyo? Bakit 100% mo yung utang ng Pilipinas? 6 point something lang, ginawang 12 point something na. O nasaan yung pera, Digong? Huwag mong idahilan yung pandemic. So yun lang ang kaya mo, Panelo, one-man fake news corporation dahil sa Kojic, dahil sa GAA, yun lang. Kayo nga, ang dami nyo nga budol diba? Ang dami nyong mga peke. Nag-e-edit pa kayo, pati yung larawan na AI, peke. O nakakahiya. Para lang maidepensa niya mga kababayan, yung amo niyang pro-China, syempre, kinakailangan Baka naman, baka lang mga kababayan. Kaya ako, Panelo, gumamit ka naman namang ibang word, ibang term. Ginamit na ni Lucas Bersamin yung one-man fake news factory. Ba't mo gapalitan lang ng corporation yung factory? Kaya ka naman, gaya-gaya ka naman pala, wala kang originality. Saka yung pagtatanggol mo sa amo mo, debunk na debunk mga kababayan. Lalo na yung sa GAA. Labas nyo muna yung blanco sa GAA mismo at antayin mo yung pasya ng Supreme Court. Na butthurt ka kasi ni Bersamin. Ngayon, punta naman tayo mga kababayan dito po sa PCO kasi may mga bago po sila dyan, lalong-lalo na yung secretary, si PCO Secretary Ruiz, at yung USEC na matapang, kilalang vlogger influencer at trial attorney, si USEC Attorney Claire Castro. Kasi po, ang mandato po ng Pangulo, lalo na kay PCO Secretary Ruiz, labanan ang pagkalat ng mga maling impormasyon, labanan ang maling ang pagkalat ng mga mapaninirang mga impormasyon. So ang sabi ng PCO chief, lalabanan talaga nila yan. Sasawatain nila yan kasi ganun po talaga. Sa bagong Pilipinas walang sinungaling. Sa bagong Pilipinas walang mga mandarambong na tulad ng mga Dutertes at minions nila. Sa bagong Pilipinas, walang duwag na tulad ng mga minions ng Duterte na tumatakbo sa saya ng Supreme Court. Wala naman, hindi pa naman sila natatanong ng TRICOM, o di ba mga duwagers. Ngayon,
sa press con kahapon ni Yusek Castro at also Palace Press Officer, sinabi niya kung meron naman daw pong bill na ipapasa ang Kongreso ay kanila pong susuportahan tungkol sa fake news. At sinasabi niya rin as much possible sana yung mga content creator magparehistro. Mukhang ambitious yata yun, Attorney Claire. Mukhang ambitious. Bakit kailangang iparehistro yung content creator? Siguro para madaling malaman kung nasaan yung content creator at mapanagot sa mapanagot sila sa mga maling impormasyon na ipapakalat nila. Ako po, agree ako doon. If they will allow me, nandito ako sa United States, paano po yun? O diba, Attorney Claire? Pero ako, agree ako. Kung kinakailangan, iparegister ko, dahil hindi man ako magpi-fake news paninindigan ko yung content ko na tama ako. As long as na may mapakita akong ebidensya sa inyo. Hindi naman tayo nagpi-fake news, mga kababayan. Tayo po'y nagbabasa ng mga balita sa mga well-known na mga news outlet like GMA News, Manila Bulletin, Inquirer, ABS-CBN, Manila Times, Manila Standard, Philippine News Agency, Presidential Communication Office. Lahat po na makukuhanan natin na local at international tulad ng Reuters, Yahoo, AP News, yung mga military news, doon po nakita nyo nagpapakita tayo ng article, mostly. Okay, so ako agree ako kay Attorney Claire. Kung meron mang mambabatas na magpapasa ng bill to combat fake news and at the same time kailangan ipinag-uutos na magparehistro ang mga content creator, ako gagawin ko yun. Pero paano po, nandito ako sa Amerika Di ba, Attorney? Pero I will support since they were tasked and they were being trusted by the President to do the right thing. I will support si PCO Ruiz at si Yusek Attorney Claire, yan ang panlaban natin sa mga vloggers na DDS. Galit na nga po sila. Nag-iiyakan na sila, mga kababayan. Tanggalin nyo na si Attorney Claire. Wala kaming panama dyan masisira lang ang credit. Ngayon mga kababayan, concern ang mga DD shit sa image ng pamamahala o gobyerno ni Pangulong Marcos dahil daw masisira pa ito lalo sa katauhan ni Attorney Claire. Duwag lang kayo. Pati ba naman si Attorney Claire? Attorney, lakas ng dating mo Ano ka ba? Pitbull ka ba, Attorney? Kasi tinawag kang attack dog di ba? O sige, Attorney, huwag kang magalit sa akin. Sige, panindigan mo na. Maging pitbull ka na. Oo, katayin mo lahat sila. Attorney? Sige. So, suportahan ta ka. Di ba? Pinapalayas po nila. May nagre-request pa na bastos pa mag-request, hindi pa i-address ng tama ang Pangulong Marcos. Akala mo magkaibigan lang sila o Hey, you're not living here in the in the western countries. Filipinos are respectful. Kung gusto mong irespeto ka, magrespeto ka. Respect begets respect. Pero mga bastos po talagang mga DD shit, kaya hindi ka respeto mga putang ina niyang mga yan Nire-request ba naman sa Pangulong Marcos tanggalin daw si Attorney Claire? Nek-nek ninyo. Dahil nakahanap kayo ng katapat ninyo. Naging concern kayo ngayon sa pamamahala sa gobyerno ng Pangulong Marcos. Mga plastic, mga hypocrite, daig nyo pa yung mga makakapalang mukha na uroka. Diba? So yan po, mga kababayan, si Panelo, galit na galit dahil tinawag na one-man fake news factory ang amo niya. Sinabi niya na ang gobyernong Marcos ang siyang nagpi-fake news. Diba? Budulero, amo mo, ayun din ang i-debunk mo, budulero si Digong. Ba't di mo kayang i-debunk, di ba? Tapos ang PCO po, sa katauhan ni Secretary Ruiz at si Yusek Castro ay lalabanan ang fake news at susuporta ng anumang bill na gagawin para po labanan ang fake news. At kung maaari daw po, pwedeng mag-registered siguro sa SEC ang mga content creator. So dyan na lang, diktador na, Panelo, dyan, diktador. Wala bang karapatan ang gobyerno na labanan ang disinformation campaign? Lalong-lalo na ng amo
ni Digong na mga Tsekwa. Di ba? Ano, walang ganun. Walang ganun sa bagong Pilipinas. Walang sinungaling, walang mandarambong sa bagong Pilipinas, Panelo. Kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.